Magandang araw po, maligayang pagdating sa Veggie Eskwela. Sa ating webinar series ay tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng masustansyang gulay sa inyong tahanan, paaralan o komunidad. Ako po si Joyce Gaviola at kami ng aking mga kasama na sina April at Willard ay magbabahagi sa inyo kung paano magpatubo ng malusog na punla upang maging mabulas na halaman. Sa paglabas ng punla sa lupa, karamihan sa mga magtatanim ay nakakahinga na ng maluwag. Sa pagpikit ng kanilang mata, ay waring nakikita na lumalaki at gumaganda ang halaman na sagana ang dahon, bulaklak at bunga. Ang magpatubo ng punla ay hindi dapat maging mahirap. Sa tamang alaga, hindi lang sila mabubuhay kundi lalago pa sa inyong taniman. Sundan ang mga gabay sa pag-aalaga ng punla matapos umusbong. Bago tayo magpunla, kailangan ng preparasyon upang masiguro ang kalidad ng punla. Ang pag-aalaga ng punla ay nag-uumpisa bago pa man tamnan ng buto. Kailangan natin ng kalidad na buto. Ang buto ay dapat nasa magandang lalagyan para mapanatili ang kanyang kalidad at wala pa sa expiration date. Oo, pwedeng mag-expire ang buto. Pag-expire na ito, hindi natutubo tulad ng inaasahan. Kailangan natin ng sterilized potting medium. Kailangan natin ng seedling tray o katumbas na cellular method para tumubo na magkakahiwalay ang ugat ng punla. Kailangan ng protektadong lugar kung saan lalaki ang punla. Kailangan ng sprayer na may mahina lang ang buga para hindi maistorbo ang lugar ng buto. Sa larawan na ito, makikita ang buong proseso ng paggawa ng magandang lupang punlaan. Ang mixture ay dapat mabuhaghag. Siguruhin na walang dalang sakit ang lupa sa pamamagitan ng pag-sterilize. Panoorin ang aming webinar episode number 2 para sa detalye kung paano gumawa ng magandang lupa para sa tanim. Madadahong gulay ay pwedeng ipunla ng diretso sa kanyang permanenteng lalagyan. Isang buto bawat maliit na lalagyan o ilang buto sa mas malaking lalagyan na may pagitan ang bawat buto na 4 na pulgada. Ang solanaceous or cucurbit crops ay karaniwang pinupunla sa maliliit na lalagyan bago itanim sa lupa o sa mas malaking lalagyan. Sa ganitong paraan, mas konti ang gamit na lupang punlaan at ang ugat ng punla ay tumutubong hiwalay sa iba. Sa tamang araw mula pagkatanim, pwede nating bunutin ng dahan-dahan ang buong punla at ilipat kaagad. Sa ganitong pamamaraan, nababawasan ang pagkabigla ng punla sa bagong lugar. Nilalarawan dito ang dalawang uri ng seedling tray. Ang isa ay may 100 na butas, ang isa naman ay may 128 na butas. Ginagamit ang may mas maliliit na butas sa mas maliliit na buto. Karaniwan ay solanaceous. Ang may mas malaking butas ay ginagamit sa mas malaking buto. Karaniwan ay cucurbits. Pwedeng magamit muli ang seedling tray. Hugasan lang ng mabuti at banlawan ng isang parteng bleach sa 9 na parteng tubig. Pwede ding magpunla sa egg tray, eggshells o dahon ng saging. Ang mahalaga ay ang ugat ng punla ay tutubong hiwalay sa katabi at pwedeng ilipat tanim nang hindi magagalaw ang ugat. Ang nursery ay isang tirahan ng punla o lugar para alagaan at palakihin ang punla hanggang pwede na silang ilipat tanim sa permanenteng lugar o lalagyan. Mas madaling alagaan ang punla, protektado sila sa peste at sakit, mas epesyente ang gamit ng lupang taniman at nakakatulong sa pagkakapareho ng tubo ng tanim. Ang malusog na punla na pinatubo at naaalagaan sa nursery ay maaaring magresulta sa magandang ani. Isang mahalagang hakbang ay ang pagpili ng lugar ng nursery. Kailangan madaling puntahan para mapagmasdan ng madalas sa buong araw. Kailangang malapit ang nursery sa pinagkukunan ng malinis na tubig upang madaling diligan kung kinakailangan.
Kailangang nakakaikot ang hangin sa nursery para maiwasan ang amag at sobrang init. Kailangang patag ang patungan ng punla para pantay ang tubo nito. Kailangang hiwalay ang lugar ng nursery sa tumutubong ibang halaman upang maiwasan ang peste at sakit. Kailangang maaraw ang lugar ng nursery. Kailangan maprotektahan ang punla sa mga gumagalang hayop, kaya't maraming nursery ay nakataas sa lupa. Ang nursery ay pwedeng maliit o malaki depende sa dami ng punla na inaalagaan at pinapalaki. Depende sa tanim, ang punla ay mamamalagi sa nursery mula 12 hanggang 45 days. Sa ating pinapakitang halimbawa ay maaaring magkasya ang 3 seedling tray. Maaari ding gawin para sa 1 o 2 tray lamang, depende sa dami ng punla, at pwede ding mas mataas o mas mababa. Pansinin na ang nursery ay nakataas sa lupa. Ito ay upang maprotektahan sa gumagala na hayop. Mayroon siyang slatted floor para sa magandang pag-ikot ng hangin at para ma-drain ang tubig. Nakalagay siya sa maaraw na lugar, malayo sa ibang lumalaking tanim. Upang makagawa ng sariling nursery, kailangan natin ng mesh net, ilang poste, at ang slatted base. Mangangailangan tayo ng madami-daming mesh net. Ang poste ay ikakabit ng patayo sa paligid ng slatted base. Ang mga pahalang na poste ay ikakabit sa nakatayong poste na korting kahon. Ikakabit ang net sa taas ng nursery. Dagdagan ng net na pader na may pagkakabukas sa harap. Tapos na ang ating nursery. Maaari na nating isilong ang ating punla sa loob ng nursery upang mapanatiling ligtas habang lumalaki. Paano kung umulan ng malakas? Takpan lang ng plastic o sako ang bubong ng nursery para maprotektahan ang punla. Sa pagtigil ng ulan, madali ang tanggalin ang takip na plastic o sako upang maarawan muli ang punla. Gaano katagal inaalagaan ang punla bago ilipat tanim sa permanenteng lugar? Makikita dito ang ilang araw mula sa pagpunla hanggang sa lipat tanim. Magandang gawain na isulat ang araw ng pagpunla at kailan pwede nang ilipat tanim at lagyan ng tanda ang seedling tray. Ang magandang pag-alaga sa punla sa mga araw na ito ay patungo sa magandang tayo ng tanim at dami ng aanihin. Ito ang pangkalahatang pag-aalaga ng magandang punla: pagdidilig, pagbibigay ng sustansya, proteksyon sa peste, at pagsasanay sa araw. Ang tamang pagdilig ay napakahalagang bahagi ng pag-aalaga ng punla. Nangangailangan ang punla ng constant moist soil. Hindi sila mabubuhay ng matagal na walang tubig at hindi dapat matuyo ng lubusan. Ngunit hindi din magandang palagiang basa ang mga punla, lalo na sa gabi. Kung kaya't iwasan ng magdilig ng lampas ng 4:00 ng hapon. Ang masyadong basang lupa ay maaaring pagmulan ng sakit na makamamatay sa punla tulad ng dumping off. Sa pagdidilig, gumamit ng sprayer na magaan ang buhos ng tubig sa umaga para may pagkakataong matuyo pa ang dahon at tangkay bago diligan muli sa gitnang hapon. Suriin ang pagkabasa ng lupa bago bigyan ng konti o maraming tubig. Ang sobrang pagkabasa ay pwedeng maging sanhi ng dumping off, lalo na kung mainit ang panahon. Kapag tumubo na ang true leaves ng ating punla, kailangan nang isipin ang kanilang sustansya na kasama sa pag-aalaga ng punla. Kung ang punla ay ililipat tanim sa 10 hanggang 12 araw tulad ng cucurbits or legumes,
Abunuhan lang kung kinakailangan upang maging malakas. Kung palalakihin ng punla ng 12 days o higit pa dito, pwede itong lagyan ng abono. Tandaan lang na hindi sila dapat abonohan ng matapang na dosis dahil sila'y mga bata pa lamang. Magandang gumamit ng organic fertilizer tulad ng fermented plant juice o FPJ sa halip na kemikal na abono. Mapapanood ang paggawa at paggamit ng FPJ sa aming webinar episode number 3 ukol sa organic fertilizer concoctions. Makikita dito ang araw ng paglaki ng punla ng Solanaceous tulad ng kamatis, talong at sili, mula pagtanim hanggang sa lipat tanim. Ang paglaki ng punla mula 11 hanggang 20 days mula sa pagsibol ay ang magandang panahon na lagyan ng fermented plant juice. Makikita dito ang araw ng paglaki ng punla ng cucurbits tulad ng ampalaya, watermelon, kalabasa, upo, patola, cucumber at melon. Mula pagtanim hanggang sa lipat tanim. Ang paglaki ng punla mula 4 hanggang 9 days mula pagsibol ay ang magandang panahon na lagyan ng fermented plant juice. Makikita dito ang araw ng paglaki ng punla ng madadahong gulay tulad ng pechay, kangkong at mustasa mula pagtanim hanggang sa lipat tanim. Ang paglaki ng punla mula 4 hanggang 9 days mula sa pagsibol ay ang magandang panahon na lagyan ng fermented plant juice. Mga pamamaraan para maprotektahan ang ating punla. Subaybayan araw-araw para sa mga peste. Kailangan maagapan bago dumami ito. Alisin ang mga nakasisirang insekto o uod at alisin ang mga patay o sirang punla. Palibutan ng mababangong tanim tulad ng tanglad, basil, marigold at iba pa ang ating nursery. Ang amoy ng mga halamang ito ay nilalayuan ng aphids at whiteflies. Lagyan ng bakod o harang ang nursery upang hindi mapinsala ng manok, aso, kambing at iba pa. Pinapatibay ang punla bago ito itanim sa permanenteng lalagyan o lugar. Sa pagpapatibay ng punla, inihahanda sila sa kalagayan ng lugar kung saan sila lalaki at mamumunga. Ang pagpapatibay ay ginagawa ng ilang araw bago maglipat tanim. Dahan-dahang alisin ang net at paarawan ang punla ng mas mahabang oras bawat araw. Sa huling araw ng pagpapatibay, paarawan ito ng buong araw. Bawasan ang pagdidilig, gawing minsan lang isang araw. Huwag mag-apply ng abono habang nasa hardening period. Makikita sa paglalarawan na ito kung kailan magandang umpisahan ang pagpapatibay ng cucurbit at leafy vegetables. 3 to 5 days bago maglipat tanim ang panahon ng pagpapatibay, kung kailan binabawasan ang pagdidilig at dinadagdagan ang oras na expose sila direkta sa araw. Makikita sa paglalarawan na ito kung kailan magandang umpisahan ang pagpapatibay ng mga solanaceous na tanim tulad ng kamatis at talong. 5 to 7 days bago maglipat tanim ang panahon ng pagpapatibay, kung kailan binabawasan ng pagdidilig at dinadagdagan ng oras na expose sila direkta sa araw. Ang pinakamalaking pagkabigo ng nagtatanim ay ang biglaang pagkamatay ng punla. Ang tawag dito ay dumping off, sanhi ng bacterial seedling blight. Ang dumping off ay ang pangkaraniwang dahilan sa pagkamatay ng punla. Maiiwasan ito kung gagamit tayo ng esterilisadong lupa at seedling tray at huwag magdidilig pagkalampas ng 4:00 ng hapon. Kung ang dahon ng punla ay nag-iba ang kulay, naging kayumanggi, dilaw o puti at naging matamlay,
may babala na may hindi magandang nangyayari. Kung minsan, pwede pa rin mailigtas ang punla, ngunit kailangang kumilos kaagad. Maaari itong manggaling sa sobrang pagdidilig, sobrang init ng araw o kulang sa sustansya. Bawasan ang dilig, takpan ng net sa pinakamainit na sikat ng araw, at dagdagan ng sustansya sa pamamagitan ng fermented plant juice o FPJ. Kung hindi sapat ang sikat ng araw ng punla, hahaba silang masyado at hahanap sila kung saan may liwanag. Siguruhin na nasisikatan ng araw ang punla. Ang morning sunlight ay maganda para sa ating mga punla. Maaari din namang lagyan ng net kung masyadong mainit sa tanghali, lalo na sa umpisa. Ang sobrang siksikan ng punla ay pwede ding dahilan na mangyari ito. Kaya magandang gumamit ng cellular method o seedling tray na siguradong may distansya sa pagitan ng mga punla. Kung tumaas masyado ang mga punla hanggang tumaob na sila, hindi ito magandang itanim pa. Kung minsan nakakaisip tayo na dahan-dahan ang laki ng punla o parang tumigil na sa paglaki, tandaan lamang na may punla na mas mabilis lumaki at normal ito. Ang mabilis tumubo ay pwedeng magkaroon ng true leaves sa isang linggo lamang, ngunit mayroon ding aabutin ng ilang linggo. Pwedeng natural lamang ang tagal, ngunit pwede din na may problema na nakakasagabal o nakakabansot ng punla. Pwedeng kulang sa araw, kulang sa sustansya, o kulang sa dilig. Kung mukhang matamlay ang punla na kumukulot ang dahon, maaaring may problema at kailangang ayusin agad. Kulang sa dilig, spider mites, o sobrang kemikal na pataba ang maaaring sanhi at pwedeng mamatay ang ating mga punla. Maiging mapag-aralan ang dami at dalas ng dilig base sa karanasan. Kung napapansin na matamlay ang dahon o kumukulot, tingnan ng malapitan. Ang spider mites ay karaniwang hindi makikita dahil sa sobrang liit, ngunit gumagawa sila ng web na pwedeng makita sa dahon. Iwasan ang chemical na pataba para sa punla. Ang fermented plant juice ang ligtas na pataba para sa mga punla. Matapos sundan ang lahat ng tips and techniques na naibahagi dito, magkakaroon kayo ng dekalidad na punla. Ang magandang punla ay may malusog at masiglang usbong, matabang tangkay at maraming ugat. Pwede nang maglipat tanim sa permanenteng lalagyan o lugar ng ating taniman. Sa palagay ko, lahat tayo ay sasang-ayon dito. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng halaman ay ang paniniwala sa isang magandang bukas. Isang maganda at malusog na kinabukasan po sa ating lahat. Salamat sa panonood ng aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pan-download ang Crop Wiki EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seed online COD sa official East West Seed Lazada Store. Hanggang sa muli!